Sabi nila, Vietnam is one of the cheapest country in the world with meals na nagko-cost lang around 20 to 150 pesos or 20,000 to 80,000 dong. Sobrang mura, and for their local bus, it costs around 12 to 20 pesos, 30 to 80 pesos for the motorbike. This is one of the main reasons kung bakit sikat na sikat tong Vietnam sa mga turista. Pero let's be honest, yung mga bagay na ganon, it's too good to be true. Guys, grabe, sobrang gaganda ng mga damit nila sa loob kaso wala tayong budget mamili ng kahit na anong damit. So, tignan-tignan na rin namin sila. Sinerch mo online, sabihin nila, ganito lang kamura para mag-travel sa Vietnam, ganito lang yung kailangan mong amount ng pera. And girl, pagdating mo sa vacation mo, mapapamura ka na lang. Kasi bakit hindi parehas yung presyo niya sa online? Kaya today, I decided to challenge myself again to see if I can survive Vietnam with just 500 pesos. And not as a local ha, as a tourist. Grabe ang init dito ngayon, Diyos ko po. Para lang din tayo nasa Pilipinas. Yung init, very same lang. The rules are simple. Rule number 1, kailangan natin pagkasyahin yung 500 pesos. Kasama na dito yung transpo, pagkain, entrance fee. Girl, all of the above nandyan na. Rule number 2, kailangan natin pumunta sa at least one tourist attraction. And rule number 3, kailangan ko mamili ng at least isang souvenir para ma-treasure ko tong moment na to forever. Forever? Walaan kung ano. Kaya ano pang inaantay mo? Let's go! Okay, side note lang, bago namin gawin tong Vietnam challenge na to, na food poison ako sa Vietnam, tapos na ospital ako a day before ko gawin tong challenge na to. Kaya kailangan namin mag-ingat sa pagkain. Tapos 500 pesos lang yung budget namin, so good luck na lang. Okay, so ang starting point natin from Philippine peso to Vietnam dong, 500 pesos equivalent to 219,000 na pwedeng gastasin today. Another hack na gagawin namin is magbibitbit kami ng sarili namin tubig na nakuha namin dito sa room namin para mas makatipid din tayo. Hindi tayo pwedeng mag-book ng kahit na anong Grab. Talagang maglalakad-lakad lang tayo. I think kakayanin ko siya kasi magkakasimlapit lang naman yung mga tourist attraction dito. Plus, hindi rin naman ganun kamahal yung mga bilihin dito. Nag-stay namin ngayon. Diyos ko po, sobrang daming hagdan. Nakakaloka. Usually, for the day-to-day, Grab talaga kami. Pero ngayon, lalakarin na lang natin. Pag ganon or pag ganon. Wait, isa-search namin. Water break muna habang wala pa tayong almusal. Okay, first up natin is 7-Eleven. Kailangan namin makahanap ng brunch. Ini-start talaga namin tong challenge na to ng brunch. Hindi kami nagising ng maaga para hindi na kami bibili ng pagkain pa for breakfast. So, nagsayang kami ng almost half day. Meron tayong 4 minutes walk muna tayo 7-Eleven. Lakad-lakad lang muna. Ay, wala kang dalang maleta. Kunin ko? Hindi, wag na. Okay na yan. Tawid muna tayo. Grabe ang init dito ngayon. Diyos ko po. Para lang din tayo nasa Pilipinas. Yung init, very same lang. Well, actually, mas mainit pa nga sa Pilipinas eh. Feeling ko malapit na tayo. Guys, nandito tayo sa kanilang 7-Eleven. Okay, ang budget ko lang dito is mga less than 50,000 dong para meron pa tayong pera mamaya pang merienda, snacks, hapunan, and all of the above. Mura lang sila, ha? Gusto ko mamili ng kape. 25,000 na yan. Tsaka feeling ko hindi ko siya maubos. Ito, labs, 27,000. 30,000. Ang mahal naman yan. Chicken floss. Kaso wala masyado siyang manipis. Baka hindi umabot sa sikmura ako to. Baka ito na lang pipiliin ko ham and cheese. 27,000 dong. Kamahalan? Ano ba yan? Meron sila mga milk tea. Oh. This is 35,000 yung extra large. Tapos yung maliit nila is 25,000 lang. Parang ayoko mag-milk tea. Gusto ko magkape. Hanapin natin yung kape nila. Uy, grabe naman mahal naman yun. 55,000. Oh lol, hindi ko bibilin yun. No? Guys, meron silang ganito. Kaso this one is 40,000 dong. Pero parang sulit na siya. Brunch na siya, diba? So hindi tayo kakain ng kahit na ano pa. Ito 37,000 lang. Ang dami pa, meron pa palang ganito, oh. Bimbap, 37,000. Mixed chicken pho. Yummy din to, oh, naman. Wait, guys, I think ibabalik ko to. Mukhang mahal. Teka, pipiliin ko, Lucky Day. Strong and creamy coffee, 15,000. Ay, sila, oh. Bilog lang siya. Yeah, para dumami siya. Guys, madaling kainin. No? It's 37,000 plus 15,000 magkano. Ay, lumagpas na ako. Spicy chicken. Una lang naman ata po kasi dito eh. Hati na lang tayo. Oh, hindi tayo pwede mag-hati po. Mahal ako dyan. Okay na ba?
219,000. Na-realize ko, ang hirap palang mamili ng pagkain kapag sobrang tight ng budget mo, no? Kasi usually, kuha ka lang ng kuha, sige. Kapag meron kang specific budget na kailangan mong ma-maintain, maghapon, ang hirap pala pumili. Like, yung pagkain na gusto mo kainin, hindi mo siya makain kasi nga, ang mahal. For me, ang nagastos ko is 15,000 dong. This one, ang init niya. 37,000 dong. Tapos itong ice is parang around 3,000 dong lang siya. Ay, pwede na. Spicy chicken. 37,000 siya. Mas Bumili pinili akong niya prutas. mamili ng prutas. 24,000. 24,000. Ano ako? Matalino ako sa paggamit. Mamaya ng magugutom na to. Merienda na mga. pera. Tikman natin yung kape. Gusto ko yung lasang tubig na siya eh. Mamimili na ng french fries yan mamaya. Okay? Parang kape ko lang sa bahay. Ano kayo pag may nagabot sa amin ng barya dito, no? Kunin ko yun na, syempre additional pa yun. Ito yung akin. Kaya ba yung tsura niya? Oo. Yum. Yes! Ay, ba't parang panay gulay naman siya? Ba't dito parang may mga beef siya pag ganun sa loob panay gulay? Ang bango naman nun sa'yo. May maasim. Hindi ko gaano bet yung gulay guys sa tanggalin ko. Ang sarap. Mama kita yung kipay ko. Ang sarap. Guys, sobrang sarap. Piling ko kaya namin itong challenge na to. Ang strategy namin is kakain kami brunch. Hindi kami mag-breakfast at lunch. Brunch talaga. Happy ako kay Bricks. Feeling ko hindi ko mauubos to. Sobrang dami. Pwede ko pa to kainin mamaya pa naglalakad kami. Yung kipay mo. Sabi ko nga. Guys, naubos siya yung kanya. Yung akin hindi ko siya maubos. Mabigat siya sa tiyan. Butas. Gusto mo? 5,000 dong isa. Hindi ko talaga bet ako may Pwede bawal tayo mag-grab? Pwede kung Pwede may kung pera may ka. budget pa. Libre mo ako. Libre yun, no? Oo, di ba ala ka maglalakad tayo. Hindi ako mag-grab. Ala! Mag-rent tayo ng bike. Pwede ka mag-rent ng bike. Hindi yung motorbike ka. Bicycle. Bicycle. And natry namin yun dun sa Danang. Pero hindi namin pa natatry mag-motor dito. Natakot kasi ako mag-motor. Diyos ko parang expose lahat ng body parts ko sa motor. Pero sobrang dami nagmamotor dito. Feeling ko mura lang din mag-rent ng motor. Pero alam niyo kung ano yung mas nakakatipid? Maglakad. So maglalakad na lang Safe kami. pa, no? Okay, may take out pa kami guys. Grabe, nabusog ako. Mas na-enjoy ko pa yung pagkain sa 7-Eleven. Nung nakaraan kasi na food poison ako. So wala ko ganong appetite kumain ng mga kung ano-ano. Sa buong stay namin dito, yung pagkain dito sa 7-Eleven yung parang pinaka nagustuhan ko. Yung straw nila dito sobrang nipis, parang straw ng mikmik. Let's go. Naalala ko, kailangan ko pa pala ulit uminom ng gamot. Kasi nga, again, na ano nga tayo, food poison nga tayo. So itatapon ko muna yung laman nito. Gagamitin ko yung cup kasi may tinitimpla akong iniinom ko. Ito yung isa sa secret recipe natin para energize tayo maghapon. Ayan, lagay natin dyan. Hindi talaga masarap to, pero sige, go lang. Last ko naman na siya. Mag-ingat kayo dito kung pupunta kayo dito sa Vietnam. Huwag kayong basa-basa minom ng tubig, lalo na yung service water nila kasi doon ako nadali. Ayan na siya, tunaw na siya. Milo! Kaya ba talaga lasa niya? Doon sa Bonamin, meron ba ako nito? Nag-iisa na lang din siya. Inumin ko din to after food. Okay, let's go. Ready na tayo lumargat. And after namin kumain, pumunta na kami sa first attraction. Yung kanilang post office, sikat na sikat to, pinupunta to ng mga tourists. And thank God, wala siyang entrance fee. So, libre lang. Ang ginawa lang namin is maglakad papunta dito. Buti na lang yung Airbnb na pinag-i-stayan namin is nasa puso siya ng lahat. I think naglalakad kami na for 5 minutes na kami naglalakad. Meron pa tayong 15 minutes walk. Pupunta tayo ngayon sa post office. Isa sa parang sikat na tourist attraction dito. Okay lang na maglakad ng gato kasi at least busog kami. Buti, hindi mainit ngayon. Oo nga, yung mga nakarang araw sobrang init. Ganto dito guys, oh. Uy, ay, maraming motor. Talagang hindi ka nila papatawirin dito, te. Patigasan talaga kayo nung driver. Kita nyo kung gaano karaming motorista. Guys, kakalakad-lakad namin, nakita na namin yung area kung saan sila kumakain yung mga locals. Feeling ko mura lang, oh. Kaso lang busog pa tayo. I think kabalikan na lang natin yan mamaya kapag kailangan na natin kumain. Kita nyo ba yan? Parang karinderya, di ba? Kami sa mga ilalim ng upuan nila. Guys, ito yung bike na sinasabi ko, oh. Oo nga, isa-isa nga lang siya. So, parang nakatakot din. Nakarin na lang namin guys, kasi kita nyo ba kung gaano karami yung nagmamotor dito, oh. Nakakatakot. Guys, update, we are 2 minutes away. Akala ko ito na yun, hindi pa pala. Ito na siya guys, we're here. Hindi na tayo. Guys, ito na yung kanilang post office. Sikat na sikat din to. After 20 minutes ang paglalakadan, din na tayo. Let's go.
Wow. Sabi, sobrang laki dito. May photo booth din, no? At dahil sobrang napagod tayo, it's time for water break. Pagod ang katawang lupa. I believe siya si Ho Chi Minh yun nandun sa frame na yun. Correct me if I'm wrong. Alam ko ang ginagawa nila is nagpapadala sila ng letter sa sarili nila dun sa bansa nila. So for example, ako pwede akong magpadala ng letter ko sa Pilipinas and marireceive ko siya pag nasa Pilipinas na ako. I think hindi ko naman kailangan mag-ganun-ganun. No? So ilibot-libutin na lang natin siya. Pero yung iba naman din, nagpapadala naman talaga sila ng letter. Kamag-anak nila, ganyan, jowa nila. Whatsoever. Kasama ko naman na yung jowa ko eh. Guys, ano kaya ito? Meron siyang mga time sa taas ng iba't ibang lugar. Moscow, Tokyo, Beijing, Seoul. Ano to? Mag-teleport ka? Pati nga daw? Oo, may kaiba. Tinong pa naman. Yun nga, may upuan lang siya. May ilaw. Kasi mag-teleport ka sa ibang bansa. Walang Philippines. Ano naman sa TV nila yan. Yung mga nag-ibenta rin dito ng mga jewelry. Ayan. May mga bilihan ng souvenirs. Ay, ganda ng mga suklay nila guys. Oh. Hulaan kung ano. Pampokpok. Ay, parang bet ko to sa'yo. Pag may masakit. Oo. Yan nyo ba? Effective nga siya. Oh, yung charot. Okay, balikan natin. Kanya punta kami dun sa Book Street, nakatabi lang nitong post office. Ang dami kong bagay na gustong bilhin dun, te, na hindi ko magawang bilhin. Pero buti na lang wala akong pambili kasi alam ko na hindi ko magagamit yung mga bagay na gusto kong bilhin. Like, parang nangangati lang yung kamay ko na gusto ko silang bilhin. Guys, nakapagpahinga na kami dun sa loob. Wala daw palang daan dito. Punta kami sa Book Street. Katabi lang siya nitong post office nila. Ayun lang yung pinuntahan natin and dito na tayo ngayon. Ganda oh. 50,000 lang oh. Since wala kaming pera, parang dumaan lang din talaga kami dito. Parang naglakad lang kami dito. Sightseeing lang, viewing lang. Pwede lang namin yung mga kumakain. Parang patas silang parang bilihan doon. Na para bang may pambili siya. Meron silang store dito na parang bilihan ng mga pasalubong and everything. Guys, grabe, sobrang gaganda ng mga damit nila sa loob kaso wala tayong budget mamili ng kahit na anong damit. So, tignan-tignan na rin namin sila. Anyways, pupunta na kami sa park, Taodan Park something. Doon muna kayo magsa-sightseeing kasi mukhang maganda daw. Meron silang mga drinks dito pero feeling ko mas masarap mamili doon sa park mismo. After namin sa Book Street, plano talaga namin pumunta na dun sa park nila. Kaso lang, itong si Bricks, may nararamdaman. We're gonna walk for 18 minutes. Kaya? Mag-grab na lang kaya tayo. Ay, ayoko mag-grab. Bakit sari tayo? Ako na lang mag-grab. Bahala ko dyan. Guys, pag ginrab namin siya, it's 32,000. Tapos, 15 tayo. bali tig 15 kami. Magkano din yun? Dinidemonyo ako ni Bricks eh. Guys, kaya pala nag-aaya. Masakit na yung paa. Like ko ng brown. Masakit na yung paa niya, kaya naman pala nag-aaya to mag-grab. Ang dami-dami niyang bit-bit na sapatos. Hindi siya nagsapatos para sa challenge na to. Nagchinelas siya, te. And yung chinelas na gamit niya bagong bili. So like, masakit daw sa paa. Ang problema lang namin, medyo malayo na kami from that Book Street papunta sa Airbnb. Medyo malayo na. Sa update sa plan, masakit na yung paa ni Bricks. So maglalakad na naman ulit kami pabalik dun sa Airbnb namin. Ano, bumabakat na siya doon sa ano. Alam mo, may dala tong 4 na sapatos pero yan yung pinili niya suotin ngayon. So, ano, Let's go. straight lang din naman siya. So, malapit lang ata din dun sa park yung pinag-i-stayan namin. Diyos ko, kasagsagan ng araw, sobrang init, naglalatak ako yung pollution and everything. Pero ka namang free will, pero bakit ito yung pinili ko? Habang naglalakad, may nakita kami super mura lang, 39,000. 49,000. I think babalikan namin yan mamaya if ever magutom kami. 8 minutes na lang ang ating lalakarin. Ouchie na. The A+ hair nail. Medyo iba tong hotel namin kasi kailangan naman pang pumasok sa loob ng salon. Yes, we're here. Magpapahinga lang muna ako dito saglit and then lalarga na ulit tayo mamaya. Woo! Finally, nakabalik kami sa Airbnb. And nakapagsapatos na siya. Alam niyo, feeling ko, minamalas kami kasi hindi niya bit-bit yung mahiwaga niyang maleta. Naglakad na kami papunta sa kanilang park. Actually, hindi naman tourist attraction tong park na to. Pero kasi wala na kami ibang matambayan. Guys, it's time to walk again. Meron tayong 31 minutes na lakad. Okay na siya. Sapatos na siya. Sapatos na rin ako. Bit-bit niya na rin yung maleta niya para wala kayong bit-bit. And ito na naman yung init. I think kakayanin naman namin siya. Komportable na rin yung paa namin. Well, ako yung akin, parang feeling ko masikip yung sapatos ko pero go lang.
Wala silang pakialam sa'yo. Ayan lang, ang galing. Guys, update. 10 minutes na lang. Malapit-lapit na tayo. Parang hindi ata park yung napuntahan namin. Parang parking lot ata siya. So, oh my gosh, ang dami niyang puno. Maleta niya na naman, no? At first, kinakabahan ako kasi parang wala akong makitang park day. Like, parang parking lot ata yung napin namin sa Google. Turns out, meron nga talaga silang park and sobrang underrated ng park nila, Til. Wow, ang ganda naman dito. Ba't parang wala ko gano'n nakikitang nagpo-post about this, no? Hindi siya puntahin eh. Ano dito, payapa, ganyan. Yes, sino niyo sobrang lalaki ng mga puno nila, oh. Upo muna kami. Pahinga-pahinga muna, chill-chill lang. Grabe nakakapagod yung nilakad namin. Tatambay muna siguro kami dito mga 30 minutes. Alis na kami ng mga 3 p.m. May mga pinatahi kasi akong damit, so pipick upin natin sila. May ano pa ako dyan? Ano nga papaya ko? Yung maleta. Grabe yung bigat ng maleta natin. What's in my maleta, kalabs? Ayan, kakain kami. Sarap mag-put-put dito. Guys, update, naubos ko na yung aking bimbab. Meron pa ako natirang 4 kanina, ubos ko na siya. Ang sarap pala sa feeling na magtipid, no? Yung full feeling siya. Dapat talaga lagi kayo may bitbit na tubig kasi tingnan nyo laki na tipid namin dito. Hindi kami bili ng kung ano-anong inumin. Ano yan, Disney Princess? Baon ng kamay mo. Malaki pa pala tong kanilang, ang tawag dito, park. Meron siyang kalsada sa gitna. So, kailangan mong tumawid. Mapupunta ka dito. Ayan, meron silang mga kung ano-anong mga statue and everything. Meron din silang playground doon. And gusto ko maglaro sa playground. So, pupunta pa tayo doon bago tayo pumunta doon sa pupuntahan ko talaga. Ito yung kanilang playground. Ang dami matatandang mga naglalaro dito. Guys, sila nyo nag-exercise sila, oh. Talaga mahilig talaga mag-exercise yung mga matatanda dito. Mga pinagawa kasi akong dress na kailangan namin puntahan. So, pinuntahan namin yun, another more than 30 minutes. Actually, hindi nabigyan ng reason na tong vlog na to kung gaano karami yung nilakad namin. Lalakad-lakad na naman tayo. And ang eta natin is 6 minutes walk. Naka-Porsche. Wow. Okay, we have arrived. Kukunin ko yung dress na pinagawa ko sa kanila. Can you say bye-bye to my vlog? Bye-bye! Thank you! Guys, tignan nyo, Michelin star restaurant sila. Bongga. Ano yung ganito mo? Hindi, naminom na ako. Yun yan. Ayun ba yung sa'yo? Erseflora muna. At least protected ka. Pogo. Nandito na yung kutsara. Para siyang shredded chicken siya. Nakalagay ito kanina sticky rice daw siya. Ang sarap. Kata? Oo. Sobrang. Sobrang sarap, guys. Magugustuhan ng mga Pilipino. 40,000 sa'yo, 40,000 sa akin. Sarap daw yung chili oil, guys. Ay, pakwa. Sabi niya may chili oil. Oo. Aha. May lasa yung kanin, no? Ang sarap. Tapos pa rin yung kanin. Yung Very kanin good. nila. Ang sarap. Yung kanin nila parang kaning bahaw. Ano siya? Hindi siya Ganun talaga yung malagkit eh. consistency niya. Masarap siya. Nakalagay lang na sticky rice pero hindi siya parang kakaning level siya. Kaya pala Michelin star ito, nakakaloka. True. Sa restaurant lang kami kumakain, di ba? Dahil nga sensitive ang tiyan natin. Yung mga pagkain nila sa restaurant may specific siyang amoy. So hindi ko sila gano'n na-enjoy. Pero ito lang pala. Ang suggestion ko lang sa inyo, kung kakain kayo sa ganito, make sure na yung kakainan nyo is maraming kumakain talaga. Lalo na mga locals. Mura pa. In order namin may kasama siyang parang add-ons din. So yung akin may kasama siyang sausage, yung kay may kasamang pugo. Pero kapag wala siyang add-ons, 20,000 dong lang siya. Last bite. Last bite na libit. Pag grabe yung tapos itlog ng manok sa loob. Sarap. Thank you. Finally, nakapunta kami sa kanilang palengke. Dito kami namili ng souvenir. Diyos ko, ang hirap maghanap ng souvenir na sobrang mura, nakakasya sa budget namin. Mas gamuha ni Brix yung bata. Nanala yung kulang. Guys, look what the fuck is that? Oh my gosh. Ah!
Ay, itong ina. Kung may asa nga. Nakakatakot. How much this one? 50, 70, 100. Oh. Okay, this one. Guys, 25,000. Bali, 50,000 yung dalawang yun. Dito kami namili. Sobrang mura ng paninda nila. Nahihigit si Bricks yung halo-halo. Halo-halo. 35,000. Uy, itong Kano ano. yung Coke Zero? 25,000. Coke Zero na lang ako. Coke Zero ka na lang? Thank you. Wag na, okay. Namili tayo ng Coke Zero and mangga. Kasi gusto ko ng mangga. Ano tayo? Okay lang to, no? Okay. Mag-add ko. We made it work and finally it's nighttime. Ang dami naming oras pero wala kaming magawa kasi hindi namin alam kung saan kami pupunta, hindi kami makapag-shopping, hindi kami makapunta sa mga, alam mo yung mga tourist attraction kasi nga lahat sila may bayad. It's around 6 p.m. na. 6 p.m. na, diba? 6 p.m. na dito. And I think pupunta na lang kami sa parang night park something nila. It's 12 minutes away. Let's go! Guys, look, ang bilis. Grabe, sobrang bilis. Nighttime na agad. Oh. Kakalakad-lakad namin, nakita na namin dito yung cafe apartment, yung sikat na sikat. Hindi pa namin natatry pumunta dyan, and wala din kaming balak pumunta dyan ngayon kasi wala kaming pera. Yung sinesearch ni Bricks dito lang pala sa gitna, yun, yan. So I think makapaikot-ikot na lang muna kami dito. Dadaanan talaga ng mga tao to dito, so kalakad-lakad na lang tayo. Ano ako na yung bag ko ulit. Tapos sa kami tumambay, I think maglalakad-lakad na lang muna kami. Ang hirap pala magbakasyon kapag wala ka ganong budget, no? Kaya kailangan mag-ipon. Parang feeling ko ang dami naming oras pero wala kami ganong magawa. Ang dami mo gustong puntahan pero bawal ka bumili. Vibe Hotel. Guys, nandito naman ulit kami sa gitna. Palibot-libot lang kami. And I think magi-dinner na muna kami ngayon. Walaan nyo kung saan kami kakain. McDo! So we decided with our very little money na kumain sa McDo as our dinner. And ang tagal din namin mamili ng pagkain kasi naghahanap kami ng something na sulit. Meron pa akong 66,000. Lo, si Brick 76,000 ka pa? Oo. Bakit mas malaki yung sa'yo? Okay, game. Bawal ako mag more than 49. Hindi ako mag-rice naman ako nag-rice talaga. Ito na lang sa akin na 1 piece chicken meal. Or ito, 49 meron na siyang ano. Tagal mo nang mamili. Rice and sides. Kanina ka pa dyan. Tangina, nag-budget ako dito, oh. Dito tayo sa regular. Add-on. Wala ka nang yan, boy. No, thank you po. Ang laki ng pera ko, nalit ang pera mo. Kasi naman ang mangga eh. Ayaw. Kainin ko yung mangga ko sa taas. Mga si Boy Mangga. So, hindi po umabot to 79. Yung may ice cream ko na sana ko. Kaya Sana nga eh. makikingin na lang sana ako dun, Tapos no? spaghetti pa, tapos chicken. Bigyan mo na lang ako. Sa'yo na lang ice cream ko. Bilang niyo yung ice cream mo. Bilang niyo yung Sige. ice cream mo. Magkano? 10 lang. Ano nga ba talaga? Uy, bibili pa sa pa. May additional yan, boy, tulog. Chocolate, gano'n Uy, ngayon. Milo, 5,000 Ang laki. lang. Ang laki. Gusto ko sana spaghetti. Pwede magdagdagan na lang kita ng 4,000. Umabot lang yung 79. Ah, sige, bilang ice cream mo. Ito yung final order namin. Babayaran ko na lang daw sa kanya yung ice cream. Kumita pa ako. In fairness, we made it work. May ice cream pa ako pag-uwi. Chicken and french fries and Coke. Wala silang gravy dito, guys. O baka nila kami nabigyan. Hindi, wala. Kahit sa Jollibee, wala din eh. Pag maliit lang yung budget mo, tapos kakain ka ng ganito. Oo, Parang kahit wala achieve. ka pang kain. Para siyang achievement, para siyang deserve mo talaga. Tapos naglakad ka lang, hindi ka ng club. Alam nyo ba, buong stay namin dito, grab lang kami ng grab, tapos na-realize ko, sarap pala maglakad, like parang makikilala mo talaga yung city. Yan ang pangalan niya. Mas nakaka-enjoy maglakad, nakakapagod pero nakaka-enjoy. Wala kaming tubig. I think ang gagawin ko pag naubos ko itong laman na itong aking, ayan, itong aking Coke, kunin namin yung yellow or take out namin to kung may matira. Para may drinks tayo pa uwi. Kasi maglalakad pa kami pa uwi, guys. Wala na kaming budget. Kain lang muna kami sa glass. Guys, ito yung natira. Grabe kumain si Bricks. Busi, oh. Busi. Simot, oh. Simot yun, pero siya Lakas mo kumain, no? Daling ko na lang muna yung Coke ko. Pwede ba yung panggamot? Graduate ka na.
Graduate ako sa gamot ko. Kukunin ko na lang yung ice cream sa baba. Simulan na ng lakad pa uwi. Thank you! Bye-bye! Akin yan, ako nagbayad Oy, ngayon. ito mo. Kasama sa meal ko yan. Oy, kahit tikman, di mo ito matitikman. Guys, ikaw natin. Ngayon ako. Sarap! Hindi ako lang kasi bes, nakawa naman ako. Uy, subo niya pa buo yan. Saba, hindi ko na lasang. Ayoko nga may susubo ng Hindi, buo. hindi nga. Ayoko may susubo ng buo ah. Uy, Eh, may susubo hindi. ng buo. Natataka mga tuloy lalo eh. Hindi nga. Kailangan ko lang makuha yung pinakaganto sa niya. Sige. Okay. Pinapangarap ko sa ice cream na to. Lagi kami dumadaan dyan, gusto ko mamili na to. Wala kaming pera. From here, I think it's more than 30 minutes na naman nalakad papunta sa Airbnb. Actually, maaga pa to, like parang mga 9 or 10 pa lang to. Kapag may pera kami, nakakalakad pa kami kung saan kayo pupunta. Pero dahil wala na tayong pera, pagod na tayo, kailangan na nating umuwi. Guys, challenge, kailangan mapaabot ko to hanggang sa hotel. Ako maghawak. Oo, totoo. Kasi na yung sobrang layo ng hotel, namin, 32 minutes. Oh my gosh. Ako kaya ko, may ice cream ako eh. Aabot mo yun ng ganito yung tubo, ano. Ako maghawak. Ayoko. Kami na, mangalay ka. Kami na. Ayoko. Update, ito na lang meron ako. Tingi. Eh? Damot na. Uy, ano ba yan? Bahala ka dyan. Hindi, joke lang pala. Maliit lang. Nakita namin tong Bincom Center and gusto niya magtingin-tingin muna bago kami umuwi. So, yun yung gagawin muna natin. Ano yung perfume mo? Guys, after na yung magpaikot-ikot, it's time para maglakad na ulit pa uwi. And it's 24 minutes away. Straight dyan? Yeah. Woo! Lakad lang na lakad. Sige lang ng sige. Nga lang pag 1,000 pesos. Guys, tatakbo ko guys. Ano to? Anong masasabi mo sa mga pinagagawa natin? Very, very unique insan. Grabe, sobrang pagod na ako. Guys, tingnan nyo kakaiba yung ano na to. Para siyang futuristic na ewan. 7 minutes na lang. Oh. Lalakar. Baho nga. On the way sa Airbnb, may nakita kami 7-Eleven. So, namili pa ako ng isang midnight snack for me. 11,000 dong. Malapit na tayo. Kitang-kita nyo na ba ang paglalapot ko? And nakabili pa ako ng isang leche plan. Bago tayo makauwi, so meron pa akong midnight snack. Kasi parang nasa 11,000 lang yung leche plan na yun. And meron pa ata akong balance sa 12K. 12K paano, loves? So nakabili pa ako leche plan. Update, andito na tayo. Guys. Sa wakas. Dito na kami. I think may ligo muna ako. And then, mag-usap tayo. Bago tayo matulog, napagkasya pa natin yung pera natin at makakain pa ako ng midnight snack. Noon ko pa minamata to sa 7-Eleven. And sakto, nagkasya pa yung pera ko sa kanya. Grabe, no kapag nagtitipid ka talaga, parang feeling ko sobrang tayo mong mabibili. Pero at the same time, iika-ika na rin kami maglakad ngayon. Sobrang sakit na ng paa namin. May kasama siyang kutsara. Hala, ang galing. May kasama din siyang parang seasoning sabaw. Ano doon? Syrup. Hala, ang ganda niya, loves, oh. Para siyang yogurt. Ako lang may karapatang kumain na to kasi inipon ko to eh. Ayan yung tsura niya. Pag kaya pinaligtad ko to, meron kaya to syrup sa ilalim. Or ito na yun. Feeling ko ito na yun. Guys, kailangan natin namnamin to kasi ito yung yung mga huling katas ng pera natin kanina. Buhos lang siyang ganyan. Oh my gosh! Ang thick ng consistency niya. Oh, ang sarap! Ayan, naman siya may caramel sa ibabaw, di ba? Sa lahat ng araw namin dito sa Vietnam, ito yung pinaka-araw na nag-enjoy talaga ako ng sobra-sobra kasi yung 3 araw niya kasi lantay siya eh. lantay ako yun, di ba na nga tayo eh. Malungkot talaga eh. Paano yung sad? Okay, tikman natin. Ako muna kasi Gulo, pera ko to eh. ako naglakad. Hindi naman. Tulong ako. Hindi kita inano ah. Para siyang jelly. Yung sa atin kasi, para talaga nafe-feel mo yung itlog, di ba? Yung para siyang curd. Yung sa atin kasi medyo dense. Ito para siyang jelly. Pero masarap siya. 25 pesos lang to. Meron ka na leche plan. Okay na siya for midnight snack. Ubuhin ko lang to. Yup. Okay. Wala na. Hello.
500 na ulit bukas, loves. Ayaw umunta mo. And girl, kung tatanungin niyo ako, yes, it's possible to survive Vietnam with 500 pesos as a tourist. Masaya ba siya? Oo, kaso lang medyo mahirap. It feels like sobrang bagal ng oras. Yung tipong ang dami naming time pero wala kaming magawa kasi sobrang limited lang yung budget namin. Girl, ultimo grab, hirap namin siyang ma-afford. Pero the silver lining is mas makikilala mo talaga yung city kapag lagi ka naglalakad. Kasi nga hindi nga kami makapag-grab. Like alam mo yun, mas madali mo masaulado sa utak mo yung lugar kapag nilalakad mo lang siya. At the same time, mas magigets mo yung culture nila. Makikita mo talaga kung paano namumuhay yung mga locals dun sa bansa na yun. Makikita mo kung saan talaga sila kumakain, saan sila tumatambay. And to be honest, kung hindi namin ginawa tong challenge na to, hindi ko mararanasan kumain dun sa local vendor na pinagkainan namin ng Michelin star. Nakakalimutan sobrang sarap talaga. Like, kung pupunta kayo sa Vietnam, hanapin niyo yung store na yun. Sobrang sarap ng pagkain nila. Tapos sobrang mura pa. Hindi ko ma-appreciate yung mga bagay na to kung hindi kami naglakad-lakad. Tip and advice ko lang sa inyo, kung pupunta kayo sa Vietnam at gusto nyo tikman yung mga local foods nila, street foods, ganyan, make sure kumain kayo sa vendor or sa tindahan na marami na talagang kumakain para alam nyo na yung mga pagkain na yun, hindi sila nakastock lang. Kasi possible talaga kayo ma-food poison dahil anong una, I'm like, hindi ako naniniwala dyan. Matibay yung sikmura ko. And girl, ayun, na-hospitalize siya. Pero this made me realize na importante pala talaga na may sapat kang ipon, no? I think that is one of the most important thing when traveling. Yes! Hoy, utang na loob. Mag-subscribe naman kayo. Diyos ko po. Please, please, please!